Julian's POV. Gulat na napatitig ako kay Demetrio dahil sa sinabi niya. Ano bang pinagsasabi niya na hindi pa kami hiwalay? Ilang buwan ko na nga siyang nilayasan tapos sasabihin niya ngayon sa akin na hindi pa kami hiwalay? Napaka-unfair naman niya kung nagkataon. Gusto niya na magstay ako sa kanya as a legal wife habang harap-harapang binabalandra niya sa harap ko ang kanyang kabit? Hindi ko naalala, pumayag ako sa hiwalayan natin, Julian. Mag-asawa pa rin tayo kahit sana naman maintindihan mo lahat ng effort na ginagawa ko ngayon. Sagot nito at muli niyang inagaw ang aking debit card sa kamay ng cashier. Binigay niya ulit ang sarili niyang debit card at inutusan ng cashier na bilisan dahil nagmamadali daw kami. Pigil ko naman ang sarili kong murahin to dahil sa kanya mga pinagagawa. Nahihiya lang ako sa mga customers na nasa likuran namin kaya pinili ko na lang na manahimik muna. Pagkatapos itong bayaran lahat ng mga pinamili ko, nagmamadali na ako lumabas ng store. Siya din naman ang nagbitbit ng lahat ng mga pinamili ko. Hinayaan ko na lang dahil nakakapagod ding makipagtalo sa taong may sariling gustong gawin sa buhay. Akin ang card ko? Kaagad kong bigkas kay Demetrio pagkalabas namin ng shop. Para tong bodyguard ko na nakasunod lamang sa akin. Pagkatapos niyang kunin ang card ko sa cashier, hindi na yan bumalik sa akin kanina. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ako magbabayad lahat ng mga gusto mong bilhin ngayong araw? Don't worry. Pagkatapos mo mag-shopping, ibabalik ko sa'yo ang debit card mo. Seryosong sagot nito. Parang gusto ko naman magpabadyak dahil sa inis. Ano ba talaga ang gusto mangyari ng Demetrio na to? Bakit niya sinisirang araw ko? Wala sa sariling napatingin ako kina Vanessa at Carmina. Tahimik lang ang dalawa at mukhang wala talagang balak makisawsaw sa problema ko. Talagang iniwanan nila ako at sabay pang pumasok sa katapat ng shop. Pwede ba, Demetrio? Akin ang debit card ko at dumayas ka na sa harap ko. Muli kong wika kay Demetrio. Talagang pinandilatan ko pa to para ma-realize niya na hindi ako masaya sa presensya niya pero wa-effect pa rin sa kanya. Para lang tong walang nakita bagkos naglakad na ito patungo sa shop kung saan pumasok sila Carmina at Vanessa. Wala na ako nagawa pa kundi sundan na lamang to. Wala akong choice. Mukhang nasa mood talaga si Demetrio na sirain ang araw ko. Dalangin ko na lang na wag na muna magpakita ulit ang kabit niya. Kung hindi, may mangyayari talagang di maganda. Lalo na nga't mainit ang ulo ko ngayon. Pagkapasok ko sa loob ng shop, hindi ko na napansin pa si Demetrio. Tahimik naman tong naupo sa isang sofa habang naghihintay sa akin. Ilang beses akong napapasulyap sa kanya pero di ko maiwasang mailang. Lalo na nang ma-realize ko na wala itong ibang ginawa, kundi sundan ako ng tingin. Sa totoo lang, first time itong ginawa na samahan ako mag-shopping. Kung maayos lang sana ang pagkasama namin, baka ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Pero hindi eh. Malabo dahil ang lalaking nakatitig sa akin ngayon ay ang lalaking nagwasak sa puso ko. Uy, Julian, akala ko ba bawal ang asawang isama sa bonding na to? Anong ginagawa ni Demetrio dito? Don't tell me nagkabati na kayo. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, nagulat pa ako na bigla akong kalabitin ni Carmina at nagtanong tungkol kay Demetrio. Hindi di pa ako nakikipagbati sa kanya. Kanina ko pa ngayon pinapaalis pero ayaw eh. Isa pa nasa kanya yung debit card ko kahit wala ako magagawa, kundi hayaan na lang muna siya. Sagot ko naman kay Carmina. Kagad naman tong napaismed. Kung ganon, papupuntahin ko na lang ang Peter ko. Mas palagay ang loob ko kapag kasama ko siya dito sa mall. Total, nandito din naman ang Demetrio mo eh. Nakangiting sagot nito sa akin. Wala na ako nagawa pa kung dito manguna lamang. Wala eh. Ako mismo nag-break sa rules namin ngayong araw dahil sa presensya ni Demetrio na first time kong nalaman na may tinatago din palang kakulitan. Ano ba kasing nakain ng manlolokong yon at bakit balak yatang samahan ako kahit saan ako magpunta? Makikita niya talaga. Since gusto niyang bayaran lahat ng isa-shopping ko ngayong araw, bibilin ko lahat ng gusto ko. Sa isipin yon, di ko maiwasan mapangiti. Tama, ang galing ko talagang mag-isip. Ito ang pinaka-sweet revenge na po pwede kong magawa sa kanya. Nabilhan niya ang sariling bahay ang kabit niya. Siguro naman kaya niyang bayaran lahat ng gusto kong bilhin sa shop na to. Kagad kong nilibot ang tingin sa paligid. Puro mga luxury items na nakakita ko. Pagkakataon ko na to para matapyasan na malaking halaga ang bank account ng manloloko kong asawa. Miss, pwedeng patingin ang bag na yan? Kaagad na tanong ko sa sales lady na nakatayo sa di kalayuan sa akin. Nakapadlock ang naturang estante at alam ko, mamahalin ang bag na nasa loob noon. Ito po ang limited edition ng Hermes Birkin ng koleksyon namin, ma'am? Nakangiti naman sagot sa akin ng sales lady.
Hindi ko maiwasan na mapangisi. Okay, add to cart ko na yan. Matamis ang ngiti kong sagot sa sales lady. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Sa bagay, sino ba naman ang hindi magugulat? Gayong hindi ko pa nga nahahawakan na naturang bag, pero gusto ko nang bilihin. Di ako pinalaki ng mga magulang ko na maging maluho. At first time kong bibili ng bag ng gantong kamahal, kahit maperang pamilya ko. May collections ako ng mga mamahaling bag pero regalo yun ng mga titas and titos ko kapag may special occasions. Pero since willing naman si Dimitri ang magbayad, talo-talo na lang. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang pasensya niya ngayong araw. I am done. Anunsyo ko kay Demetrio na mapansin ko na nasa counter na sina Vanessa at Carmina para magbayad. Mula sa pagkakaupo nakangititong tumayo habang nakatitig sa akin. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Para kasing may napapansin akong kakaiba sa mga titig niya. Wala ka na bang ibang nagustuhan? Kunin mo na lahat, ano man ang gusto mo at huwag kang mag-alala. Kaya kong bayaran lahat basta't maging masaya ka lang. Sagot pa nito sabay sulyap sa mga items na napili kong bilhin sa shop na to. Nakangisi akong umiling. Tignan ko lang kung hindi siya magugulat sa babayaran niya mamaya. Kung di ako nagkakamali kasing presyo ng bahay na naregalo niya kay Karil ang babayaran niya mamaya. At madadagdagan pa yan kung patuloy siyang bubuntot-buntot sa akin. Sabay kaming naglakad patungong counter para magbayad na. Di nakaligtas sa paningin ko ang nanunod yung tingin ni na Camila at Vanessa sa akin, pero ayoko nilang pansinin. Isipin nila ano man ang iisipin nila. Hindi porket magkasama kami ngayon ni Demetrio, bati na kami. Sa'yo lahat yan? Pabulong na tanong sa akin ni Carmina habang pareho naming hinihintay matapos magbayad si Vanessa. Nakangisi naman akong tumango. Yes, hindi ba't sabi ko sa inyo, magsha-shopping ako ngayong araw? Medyo matagal din akong nawala at gusto ko sulitin ang araw na to para makapamili. Isa pa, hindi naman ako magbabayad, no? Nakangiti kong sagot. Kaagad naman akong tinaasan ng kilay ni Carmina at pigil ang sariling matawa. Talaga lang ha? Don't tell me, bati na kayo. Napatawad mo na ba siya? Paanong kabit niya? Paig kang dalawa kayo sa buhay niya? Sunod-sunod naman na tanong ni Carmina. Kung di lang to buntis, baka kinutusan ko na to eh. Di naman ako ganon kababaw na babae para muling bumalik kay Demetrio at magpaloko ulit. Kaya nga nilayasan ko to noon dahil ayoko ng kahati eh. Ang akin lang at alam ko, si Karil ang nagmamay-ari sa puso ni Demetrio. Kaya nga halos magpakamatay ako noon sa sama ng loob eh. Tapos sa isang iglap lang patatawarin kong manloloko kong asawa? No way! No and never. Maiksi ko namang sagot. Kagad namang napahagikik si Carmina. Natigil lang to na pareho naming napansin ang pagdating ni Peter. Talaga palang tinutuon niya ang sinabi niya kanina na pupuntahan niya si Peter. Sa bagay, buntis ang pinsan ko at nasa period pa yata siya ng paglilihi at isa doon ang ayaw niyang mawalay sa tabi niya si Peanut kahit saglit lang. Di ko pa maiwasan mapatas ang aking kilay nang mapansin ko kung paano nagbatian sina Demetrio at Peter. Mag-best friend nga pala silang dalawa, kaya't normal lang na magbatian sila na akala mo ang tagal nilang hindi nagkita. Di ko na lang pinansin pa bagkos, nilapitan ko si Demetrio para kausapin. Ikaw nang pumila dito, upo muna ako doon. Wika ko sa kanya. Walang pagdadalawang isip, tumango ito, kaya agad ako naglakad sa waiting area para ipahingang pa ako. Alam ko marami pa kaming pupuntahan at pagkatapos silang magbayad, bala kong yayain muna silang kumain sa restaurant nila Arvin at Ava. Yes, si Ava nga pala. Ngayon ko lang naalala. Dapat pala dinaanan namin siya kanina para makasama sa amin. Heist, bakit ba nakalimutan ko? Baka magtampo sa akin yon kapag nalaman niya na nandito kami sa mall at di namin siya niyaya. Wala sa sariling napatingin ako sa counter. Napansin ko na sa Demetrio ang iniistima ng cashier. Di ko maiwasan mapataas ng kilay, lalo na mapansin ko kung paanong ginagawang pagpapakyut ng dalawang staff kay Demetrio, habang hinihintay naman ito ang total na babayaran. Ngayon ko lang na-realize mahirap pala talagang magkaroon ng gwapong asawa. Ang daming gustong umagaw. Heist, tama lang talaga ang desisyon ko na i-pursue ang pakikipag-divorce sa kanya. Walang magandang patutunguhan ang pagiging mag-asawa namin ni Demetrio, lalo na't may Karil na ito sa buhay niya, at may mga babae pang handang magkubad ng panty sa harap ni Demetrio mapansin lamang. Don't worry, mas maganda ka sa mga yan. Ipagpalagay mo ang kalooban mo. Naputo lang ako sa pagmumuni-muni ko na mapansin ko, nasa tabi ko na pala si Carmina.
May nanunuksong ngiti sa labi nito habang nakatitig sa akin. Anong sabi mo? Tanong ko naman. Kaagad naman tong naupo sa tabi ko habang inaalis ang pagkakatitig sa akin. Masyado ka pa ring halata, no? Siya pa rin, di ba? Sa kabila ng mga panlolokong ginawa niya sa'yo, mahal mo pa rin siya? Tanong nito. Di ko naman maiwasan na mapabuntong hininga bago to sumagot. Di naman yan kaagad nawawala, di ba? Kaya nga nagpakasal ako sa kanya noon dahil mahal ko siya. Pero hindi ibig sabihin magpapadala ako sa nararamdaman ko ngayon. Hindi na talaga kami pwede dahil natatakot na akong masaktan ng sobra. Malungkot ko naman sagot kay Carmina. Bakit kasi ayaw mo munang sabihin na ipaglaban siya? I mean, feeling ko mahal ka din ni Demetrio. Tingnan mo nga, nandito siya ngayon. Sinamahan ka para mag-shopping. Ibig lang sigurong sabihin nito, may pagpapahalaga pa rin siya sa'yo. Bakit di mo subukan na ipaglaban siya? Sagot ni Carmina. Nagulat naman ako. Wala sa sariling napatitig ako kay Charlotte. Mas bata to kumpara sa akin pero hindi ko inaasahan ang lumalabas sa bibig niya ngayon. Oo, kalugto at parang hindi seryoso kapag kausap ko. Pero ba't ang laki yata ng pinagbago niya? Dahil ba sa mga naranasan niya rin bago na maging maayos ang pagkasama nila ni Peter? Wala man lang ako nakitang pagkadismaya sa mukha ni Demetrio pagkatapos itong bayaran lahat ng mga nagustuhan kong bilhin sa shop na to. Inisip ko na lang na baka sanay siyang ipag-shopping ang kabit niya sa mga mamahaling boutique at normal na lang sa kanya na magbayad ng mahal. Sa bagay, hindi lang naman iisang branch ng bar na pag-aari niya. Maliban sa bar, meron din siyang 2 jewelry shop dito mismo sa loob ng Malik Mall at isa naman sa bandang QC. Isang Phil-Am ang ama ni Demetrio na nakabase sa US. Pero palagi naman daw umuwi dito sa Pinas dahil nasa negosyo at nasa Australia naman ang ina niya na may sarili ng pamilya. Bunga ng isang broken family si Demetrio at ang pagkakaalam ko, hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang ama at ina. Never ko pa rin na-meet ang kanyang mga magulang kaya wala rin talaga akong ideya kung anong itsura nila. So, saan tayo ngayon? Kakain muna tayo? Parating din si Clarence, sintay na lang natin. Kaagad na wika ni Vanessa na makabayad na ang lahat. Talaga? Mabuti naman at darating din si Uncle. Awkward naman kung ikaw lang walang partner. Sagot naman ni Carmina kay Vanessa na kaagad nang kinataas ng aking kilay. Ganito talaga siguro to dahil buntis. Kung ano-anong mga karomantikan ang naiisip. Umiwas pang tumingin sa akin para masenyasan ko sana na itikom niya muna ang bibig niya. Huwag niya na sana ako idamay sa topic nila. Hindi na ako nagsalita pa bagkos, kagad na ako nagpatiunang maglakad, papunta sa restaurant ni na RV at Ava. Pilit na dumitikit sa akin sa Demetrio habang naglalakad kami pero lumalayo naman ako sa kanya. Malaki ang kasalanan niya sa akin, kaya wag siyang feeling close sa akin porket siya nagbayad sa mga pinamili ko. At katulad ng inaasahan, nadatnan namin ang mag-asawang Ava at Arvin sa sarili nilang restaurant. Kita ko ang tuwa sa mga mata ni Ava nang mapansin nito ang pagdating namin at nakangiti kami nitong sinalubong. Isang oras pa bago ang lunch pero marami na ring mga customers ang kumakain. Wow! Nandito ang mga Malik. Kamusta? Bigkas ni Ava at unang lumapit kay Vanessa para makipagbeso-beso. Di rin nakakapagtaka yon dahil magka-classmate sila at magkaibigan ng college. Pagkatapos ito makipagkamustahan kay Vanessa, si Carmina naman ang kanyang nilapitan at panghuli ako. Masaya kaming nagbeso na akala may matagal ko na siyang kaibigan. Uy, kasama mo siya? Bati na ba kayo? Tanong pa nito sa akin na ang tinutukoy ay si Demetrio. Saglit akong napasulap kay Demetrio na nooy naglalakad na patungo sa VIP room kasama si Arvin at Peter. Nakasunod sa kanila sila Vanessa at Carmina, kaya muli kong hinarap si Ava na umandar na naman yata ang pagiging osesera. Hindi never. Makulit lang talaga ang taong yan kaya't kasama namin siya. Isa pa para may importante silang pinag-uusapan ni Peter, sagot ko. Ganun ba? Akala ko talaga bati na kayo pero take your time lang. Kung anong sinisigaw ng puso mo, yun ang sundin mo. Sagot nito sa akin. Di ko naman maiwasan na matawa. Itong mga ganitong payong mahirap sundin. Di ganon kadali ang lahat na magpatawad lalo na't magkakaanak na sa ibang babae si Demetrio. Hanggang dito na lang talaga kami. Hindi na masusundan ang romantic namin pagsasama kasi nagloko siya. Alika na, pasok na tayo sa loob para maka-order ka na ng gusto mong kainin. Nakangiting pagayaya nito na kaagad ko namang pinagbigyan.
Pagdating namin sa VIP room, nakaupo na sila sa pahabang mesa. Kagad ako naghagilap ng mapupwestohan ko, pero laking dismay ako na sa tabi lang ni Demetrio ang bakante. Hanggat maaari, ayoko sanang dumikit-dikit sa kanya, pero may choice ba ako? Wala eh. Ayoko namang may masabi ang mga kasama ko, kaya wala akong choice kundi maglakad patungo kay Demetrio at naupo sa tabi niya. So, order na kayo? Malapit na daw ba si Clarence? Tanong ni Arvin pagkaupo ko pa lamang sa tabi ni Demetrio. Pilit kong inignora ang presensya ni Demetrio sa tabi ko, gayong hindi ko nga maiwasan na madistract sa amoy niya. Bakit ang bango ng taong to? Hindi naman ganito ang amoy nito kanina. Bakit naaamoy ko na naman sa kanya ang paborito niyang pabango na gustong gusto kong maamoy sa kanya nung nagsasama pa kami? Anong gusto mong kainan, love? Tanong ni Demetrio na kagad na nagpatayo sa halos lahat ng balahibo ko sa katawan. Noong una nagtataka pa ako kung sinong love ang tinatawag niya. Pero nung nasulyapan ko na nakatitig siya sa akin, doon ko lang napagtanto na ako palang kinakausap niya. Love talaga? Baka naman nagkamali lang siya ng tinawag na love. Baka naman akala niya si Karil ang kasama niya ngayon. Sa isipin yon, bigla ako nakaramdam ng inis. Mahirap talagang maging assuming. Masyadong masakit at makirot sa puso. Pablot kong kinuha sa kamay ni Demetrio ang menu na iniaabot niya sa akin. Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa kanya na galit ako kaya't wag siya feeling close sa akin at wag niya ako matawag-tawag na love. Habang hinihintay ang mga pagkain order namin, pilit ko namang iniignora sa tabi ko sa Demetrio. Di ko alam kung sinasadya niya talaga pero hindi na iiwasan na kasagian namin ang mga siko. Kapag tinitingnan ko naman to, parang di naman niya sinasadya dahil na kay Peter ang buo niyang atensyon. May mga pinag-uusapan sila na hindi ko naman pinapakinggan dahil hindi ako interesado. Dalangin ko na sana dumating ng order namin at makakain na para makalayo na ako kay Demetrio. Naiilang na talaga akong dumikit-dikit sa kanya. Kinakabahan ako na ewan. Siguro dahil malaki pa rin ang epekto niya sa akin. Siguro dahil mahal ko pa rin siya. Bago na iserve ang mga pagkain, dumating din sa wakas si Uncle Clarence. Napansin ko na hindi nito binati si Demetrio. Mas gusto ko ang ganon dahil kahit ano pang mangyari, pamangkin niya ako. At niloko ko na lalaking katabi ko ngayon. Sa wakas, nagkatipon-tipon din tayo. Sana palaging ganito, para naman bonding din nating lahat. Kaagad na sambet ni Arvin habang iniisa-isa na nilalagay sa mesa ang mga pagkain in-order namin. Lalo ko tuloy naramdaman ang pag-aalboroto ng aking tiyan. Gutom na ako at gusto ko nang kumain. Pwede naman natin ton gawin palagi kapag hindi busy. Ayoko rin kasi maging unfair minsan sa asawa ko. Kapag may time ako, gusto kong sulitin yon para makasama siya. Si Uncle Clarence ang sumagot. Di ko tuloy maiwasan na mapangiti. Ang tagal na nilang nagsasama ni Vanessa pero hindi man lang ito nagbago. Hindi kagaya namin ni Demetrio na kaagad na naghiwalay dahil sa pangangabit. Same here. Buntis ang wife ko. Kaya malabo pa talaga na palagi tayong magkakasama. Pero kapag may extra time, why not? Katulad ngayon, kompleto tayo. Sagot naman ni Peter. At masusundan pa rin ito for sure. We are planning na magdaos ng baby shower party. Hope na hindi niyo kami injanin ni Ava dahil magtatampo talaga kami. Sabat naman ni Arvin. Di ko naman maiwasan na mapatingin kay Ava na noon mahigpit ang pagkakakapit kay Arvin. Larawan siya ng isang kontento at masayang asawa. Sana all na lang talaga. Hindi gaya ko nasawi sa pag-ibig at pinagsawaan kagad ng asawa. Sa buong oras ng kwentuhan, kaming dalawa lang yata ni Demetrio ang di sumasagot sa pag-uusap. Lalo na sa Demetrio ang tahimik na simula nang dumating si Uncle Clarence. Sa bagay wala naman siyang dapat na ipagmalaki. Wala din dapat ikwento dahil nakakahiya ang kanyang ginawa at kahit na sino pa ang tanongin nito ay mali talaga ang mga bit. Love, tikman mo to, masarap to. Sa kabila ng pagiging abala ng mga kaharap namin, muli, naagaw ni Demetrio ang atensyon ko na may nalagay itong pagkain sa pinggan ko. Hindi niya ito dating ginagawa sa akin, kaya hindi ko maiwasan makaramdam ng sakit ng kalooban. Ngayon niya pa talaga ito ginawa. Kung saan wala ng pag-asa na magiging maayos ang relasyon namin, hindi ko rin siya masaway dahil napatingin sa gawin namin ang aming mga kasamahan. Okay lang, ayos na ako, busog na ako. Halos pabulong kong sagot kay Demetrio. Sabay tayo. Muli ako nakaagaw ng atensyon ng lahat kaya pilit akong ngumiti. Magsi-CR lamang ako.
Wika ko at di ko na hinintay pa ang sumagot ng isa sa kanila. Nagmamadali na akong tumalikod at tinahak ng daan patungong CR. Ewan ko ba, parang gusto ko na naman na maiyak. Bigla ako nakaramdam ng awa para sa sarili ko, lalo na napansin ko kung ganong kasweet sa isa't isa ang mga nasa harapan ko. Failed marriage? Sa aming lahat, ako lamang ang sawi sa pag-aasawa. Pagkapasok ko sa loob ng CR, kagad kong pinakawalan ang luha na kanina pa gustong lumabas sa mga mata ko. Eto na naman ako. Ilang beses kong ipinangako sa sarili ko na hindi na ako iiyak pero hindi ko talaga maiwasan. Dumadating talaga ako sa time na bigla na lang ako nakakaramdam ng self-pity. Bakit ba sa kabila ng mga nangyari, ang hirap pa rin makalimot? Ang hirap pa rin mawala sa puso sa Demetrio. Siya pa rin ang sinisigaw nito sa kabila ng panloloko na ginawa niya sa akin. Wala sa sariling napaupo ako sa toilet bowl habang hinahayaan ko lang ang luha ko ang patuloy pa rin sa pagpatak. Kailangan ko tong ilabas para naman gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko po pwedeng pigilan dahil baka kung ano na naman ang mangyari sa akin. Ang sabi nga ni Mommy Juliana, ayos lang naman umiyak eh. Di ibig sabihin mahina ako. Nasasaktan lang talaga ako kaya ako nagkakaganito. Ilang minuto rin akong nanatili sa banyo bago nahimasmasan. Pagkatapos umiyak at mag-self-pity, kagad akong nakilamos. Pero kahit anong gawin ko, hindi nawawala ang pamumula ng mga mata ko. Siguro kailangan ko lang umuwi muna. Kesa naman patuloy ako mainggit sa mga kasama ko na masaya sila habang kasama nila ang kanilang mga asawa. Nagpahid lang ako ng konting makeup at lipstick bago ko lumabas ng banyo. Pinilit kong ibalik sa dati ang sarili ko pero alam ko, kahit anong pilit kong tagos sa mga kasamahan ko, malalaman at malalaman pa rin nila na galing ako sa pag-iyak. Julian, ayos ka lang ba? Si Vanessa na ang una nagtanong sa akin pagkabalik ko sa aming table. Pilit ko naman tong initian. Hindi ko nga alam anong nangyayari sa akin eh. Bigla na lang kasing sumakit yung ulo ko. Siguro dahil sinusumpong na naman ng migraine ko. Pagdadahilan ko naman. Kagad ko pang napansin ng pagkurot ng noo Demetrio habang nakatitig sa akin. Migraine? Kailan ka pa nagka-migraine? Seryosong tanong nito. Kagad naman ako nag-iwas ng tingin bago sumagot. Matagal na. Hindi mo talaga alam dahil busy ka sa pangangabit mo. Diretsahan kong sagot at kagad na naglakad papalapit kay Uncle Clarence. Sa lahat ng tao dito sa loob ng VIP room, kay Uncle Clarence lang ako hihingi ng pabor sa kanya. Uuwi ako at magpapahatid ako sa driver nila para maiwasan na muna si Demetrio.